Hey, good morning. So this is Doc Franklin once again. So mayroon lang tayong isang customer ngayon. May problema yung front crankshaft oil seal. So nagli-leaking. So kung makikita nyo sa harapan at natanggal ko na yung pangharap ay talagang grabe ang leaking. So titingnan natin kung ano yung nagiging problema dahil based on the customer's explanation to me, napalitan to daw ng front seal. So titingnan natin kung ano yung naging issue, yung pag-install ba ng dating mechanic kung nagka-problema or may problema yung kanyang in-play doon sa kanyang crankshaft kaya nagmo-move ng malaki yung na pwedeng ikakasira ng seal. So tingnan ko naman yung kanyang in-play sa harap ay maayos naman dahil itong makinang to ay hindi naman ganun kataas yung milyahe. So titingnan natin kung ano yung naging problema. So hindi tayo magkukulod kaagad na magpapalit. So titingnan natin yung kanyang crankcase filter, baka nag-plug up kaya walang maayos na ventilation yung crankcase. So hindi makakahinga ng yung mga extra na na air na accumulate yung up and down ng piston na mag-iipon doon sa crankcase, dapat maipalabas yun para walang pressure na mag-build up doon sa mag-build up doon sa crankcase. So titingnan natin kung ano. So kung makikita nyo ngayon, grabe ang leaking. Yan. Talagang nagbabaha talaga. So yung leaking na yun ay talagang grabe. So bubuksan ko yan. Lilinisin ko muna bago tatanggalin yung front crankshaft seal para at least walang contamination doon sa harap. Tapos bago ko gagawin yan, lilinisin ko muna. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, yung crankcase filter na pwedeng pinanggagalingan din na manira ng crankshaft seal. Dahil pag hindi niya maipalabas yung ventilation sa crankcase ay posible din na magka-create ng maraming pressure doon sa crankcase. Kaya papalitin natin, isi-service din natin yan para at least siguro tayo na walang magiging issue ulit. Yeah. So yan, babaklasin ko at titingnan natin. So pag nagbaklas pala kayo ng mga turbo components, so kailangan talagang nakatakip kasi hindi natin hawak, baka may mga dumi na papasok doon sa turbo. Pinaka-importante yan dahil yung clearance ng yung turbo ay 0-0 yan. So walang pwedeng dumi na papasok dyan. Saka yung pre-cooler kailangan may takip din para at least walang malinis yung nag-iikot na dyan, na hangin na galing sa turbo babalik doon sa intake. So yun yung importante doon, kailangan. So bago pala gagawa ng mga ganito, dapat naka-shut off yung ignition key. Ito yung napapakita ko sa inyo. So bago natin ginawa yung trabaho na yon sa front, make sure lang natin na naka-off yung night switch, na walang supply, at panigurado tayo na tatanggalin natin yung key doon sa ignition. Yun yung mga safety precaution na gagawin pagka gagawa kayo ng pangharap, lalo kung may mga moving doon sa ginagawa mo. Halimbawa may belt or yung pwedeng makapanakit sa'yo pagka naandarbigay yung makina, na hindi naman posible mangyari pero hindi natin inasahan na baka mangyari. So tatanggalin natin yung susi at nakapatay yung battery. Yun yung pinaka-importante doon na gagawin pagka yung gagawa doon sa makina.
Ayan, nalinis ko na yung front area at talagang dry na. So, pwede ko na siyang tanggalin yung front crankshaft seal na walang contamination papunta doon sa kanyang sa loob ng warehousing. So, yan, dry na at pwede na. Para at the same time, pag nagpalit na ng wala kang duda doon na mayroon pa ba previous leaking ba yun or kung nailagyan mo na siya ng tama. So, ayan, tatanggalin ko na yung crankshaft, titingnan ko kung ano yung nagiging problema. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung problema nung crankshaft seal na pinalit nung dating mekaniko. So ayan, ready to pull out na yung lumang crankshaft seal. So ito yung aking paraan para tatanggalin yung seal. Naglagay ako ng puncher muna, tapos yung engineering screw, dahil lagyan ko lang ng yan, tapos ipo-pry bar. So maraming kanya-kanyang diskarte yung mga mekaniko. So ito yung aking napakadaling paraan para tatanggalin yung crankshaft seal. So siguro hindi iba sa inyo hindi gumagamit ng ganyang method. So I totally respect also that. So ito yung sa akin. So ayan, natatanggal na. So yun yung pinakamadaling paraan para sa akin. So kung sa inyo, kung iba yung paraan, ilagay nyo na lang dyan sa link sa baba kung ano yung paraan nyo. Pero ito yung aking napakadaling paraan para tatanggalin yung crankshaft seal sa mga ganitong modelo. So yan, tatanggalin ko na. Yan o, ipa-pry bar mo lang na yan. Yan. So wala isang tatamaan sa harap at doon sa So yan, tingnan natin. So ito pala yung nangyari nung crankshaft seal, kaya pala nagbabaha yung oil dahil nung pinasok yung crankshaft seal ay hindi maigi, hindi nailagay yung lips ng doon sa crankshaft, kaya ganito yan nangyari. Yan. So may mga talaga, may mga instances na hindi mo perfect yung trabaho, pero as much as possible gawin mo yung pinaka the best mo para hindi uulit. So yun yung nangyari sa seal. Bago itong seal na ito, so naglagay daw ng bagong housing, pero hindi naiwasan, nag-leak. So ganito yung naging problema pala, kaya grabe ang leaking. So yan, kukontinue ko na, i-install ko na siya mamaya-maya lamang. Nandito na naman yung tirador ng kaning lang ngayon. Shoutout sa MTD Dubai, Al-Harbi Company sa Saudi Arabia, KSE, Al-Has Hapop sa Husin Al-Ali at saka Said Al-Dusari. Wow, talaga naman. Shout out yun sa mga tirador ng kaning lamig dito sa Surrey, British Columbia. So isang napakabait at napaka hard workers na kasama natin sa trabaho dito. So hindi ako nagsisisi na siya sa team na napasok ko dito sa shop, at talagang napakabait, napaka-responsableng manggagawa dito sa shop na pinagtrabahuan namin. So ayan, ready to install na yung seal natin. So ang sikreto lang talaga para magiging successful doon sa lalagay mo parts ay kalinisan. Yun yung mga tips na ibibigay ko sa inyo sa mga baguhan na gumagawa ngayon dito sa yung kagaya sa aking sa industry na ganito. Talagang ugaliing malinis yung bago kayo mag-install ng parts, para at least sure ka doon sa ilalagay mo. So ganito pala mag-install ng crankshaft seal. So ito, nailagay ko na yung lips. Sigurado na ako na
pumasok na yung kanyang lips doon sa crankshaft. So itutulak na lang to, ito. So itutulak na lang yung ano para at least mag-sit doon sa housing. Okay. So higpitan ko na lang 'yan hanggang mag-sit na yung oil seal doon sa housing. So yan. So it's 1516 socket. Tapos higpitan mo lang hanggang mag-sit itong seal doon sa groove nung front crankshaft seal housing. So ayan, higpitan ko na. Yan, pagka tumigil, yun na yun. Sit na yung ano. Sit na yung yan. Yan, see? Kita nyo? Yan, sit na. Yan, tapos luwagan mo yung seal installer bracket bolt. Yan. See? Install na siya. Ayan, yun na yung ano. So, thank you so much for watching. So, yun lang yung ibabahagi ko sa inyo para at least meron kayong kaalaman sa araw na ito. Ayan, so this is Doc Franklin once again. Ingat kayo lagi.